Sampung kakaibang misteryo sa kadaliman ng karagatan na hindi kayang paliwanag ng mga siyentipiko. Sadyang napakalaki ng karagatan. At maniwala ka man o sa hindi, 5% pa lang po ng karagatan ang nagagalugad ng mga tao. Kaya naman di nakatakataka kung bakit nababalot ng maraming misteryo ang karagatan sa mundo. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang 10 kakaibang misteryo sa karagatan na hindi kayang paliwanag ng mga siyentipiko. This is Arvin Polo TV. Please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 10. The Ghost Ship Cas2. Ang ghost ship na Cas2 ay isang misteryosong kaganapan kung saan ang isang napabayaang barkong pandagat ay nakita na naglalayag na walang kasamang pasahero o mga tao sa kalagitnaan ng karagatan sa Queensland, Australia noong 2007. Noong April 18, 2007, isang patrol ng aircraft ng kustodiya ng bansa ang nakakita sa Cas2 na naglalayag sa dagat ng walang nagkokontrol sa may Great Barrier Reef, mga 88 nautical miles o mahigit 160 km mula sa baybayin ng Queensland. At ang makarating na mga otoridad sa barko ay nagulat nga sila dahil wala itong sakay kahit na isang tao. At nakakagulat pa, ang mga pintuan ay bukas at ang mga mahalagang kagamitan gaya ng cellphone at mga laptop ay natagpuan pa na nakaayos pa sa loob ng barko. Agad na nagsagawa ang mga otoridad ng search and rescue operation para hanapin ang mga tripulante ng Cas2. Ngunit sa kabila ng kanilang masusing paghahanap, wala silang nakitang kahit na sino. Ang kaso ng Cas2 ay punong-puno ng mga tanong at misteryo sapagkat hindi pa rin malinaw kung paano ito naabandona at kung bakit na lang ito biglang iniwan ng mga tao. Wala ring mga ebidensyang nagpapahiwatig ng anumang krimen o insidente sa loob ng barko. Kaya naman nagkaroon tuloy ng maraming teorya tungkol dito na kesyo pinagkakain daw ng mga pating ang mga tao pero wala naman itong batayan at ebidensya. Dahilan ng kaso ng Cas2 ay nananatiling isang misteryo hanggang sa ngayon. Number 9. Mariana Trench. Ang Mariana Trench ay isa sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan sa buong mundo. Ito'y makikita sa Western Pacific Ocean at ito'y nasa hilagang silangan ng Pilipinas. Ang Mariana Trench ay may dalawang pangunahing bahagi. Ang Mariana Trench proper at ang Challenger Deep. Ang Challenger Deep ay ang pinakamalalim na bahagi nito. Ang kanyang kabuuang lalim ay umaabot sa humigit kumulang 10,929 meters mula sa pinaka-surface ng karagatan. At ganoon pa man, una nga itong na-discover noong 1875 ng HMS Challenger Expedition, kaya't ito ang pinakalumang kilalang bahagi ng Mariana Trench. At sa mga dekada ng 1950s, sinagawa rito ang ilang exploration sa pamamagitan ng submersible, kabilang na ang USS Trieste noong 1960 na unang umabot sa pinakasahig ng tubig ng Challenger Deep. At sa kabila ng extreme conditions sa ilalim ng Mariana, may mga nabubuhay pa ring nakita rito. Oo, makikita rito ang mga special na uri ng mga halaman, mga hayop at mga mikrobyo na kayang maka-adapt sa madilim, malamig at mataas na presyon na kalagayan sa kadaliman ng dagat. At sa kabilang banda, ang Mariana Trench po ay patuloy na ginagalugad para pag-aralan. At ang mga submersibles, mga robots at iba pang mga teknolohiya, ginagamit nila para ma-explore ang kabundukan at buhay sa ilalim ng tubig. Number 8. Baltic Sea Anomaly, Amazon. Ang Baltic Sea Anomaly ay isang tawag sa hindi pangkaraniwan at hindi pa nakikilalang mga bagay na natagpuan sa ilalim ng karagatan sa Baltic Sea. Ito'y nakakuha ng malaking atensyon dahil sa misteryosong anyo nito at sa mga haka-haka ungkol sa pinagmulan niya. Ang Baltic Sea Anomaly ay natuklasan noong Hunyo 2011 ng isang grupo ng mga digger na may pangalang Ocean X Team na base sa Sweden. Sila ngayon naglagay ng sonar survey sa seabed sa Baltic Sea sa pagitan ng Sweden at Finland. Nang makakita sila dito ng kakaibang bagay. At ito nga yun. Ang anomaly na ito ay katangi-tangi sa mga sonar images. Ito'y tila isang bilog na bagay na may di karaniwang lapad na humigit kumulang 60 meters. Ang pagtuklas sa Baltic Sea Anomaly ay nagdulot ng maraming spekulasyon sa mga tao. May ilang nag-aakalang ito'y maaaring isang nawawalang relic ng unang civilization o di naman kaya isang bangkay na lumubog na barko. Sa kasalukuyan ng Baltic Sea Anomaly ay nananatiling isang misteryo. Marami pa ring tanong ukol sa kanyang pinagmulan at kahulugan. At ito nga'y patuloy na inaaral ng mga siyentipiko, mga explorer at mga researcher. Number 7. The Submarine Disappearance in 1968. Sa mga taon ng 1968, ilang insidente ng mga pagkawala ng mga submarine ang nagaganap. At ang isa sa mga pinakasikat na pangyayari ay ang pagkawala ng USS Scorpion. Isa itong nuclear power attack submarine ng US Navy. Noong Mayo 22, 1968, habang ito'y nasa misyong pagsusurveillance sa Mediterranean Sea, ang USS Scorpion ay biglang nawala sa radar at komunikasyon.
Huli siyang namataan ng sonar na humigit kumulang 15 miles mula sa isang Russian naval base sa Azores, Portugal. Dahil sa pagkawala niya, agad nagsagawa ng search and rescue operation para hanapin ang submarine. Ngunit matapos ang ilang linggong paghahanap, hindi ito natagpuan. Ito'y nagdulot ng pagkabahala at malalim na misteryo sa kung ano nga talagang nangyari sa may submarine. Ganun pa man, hindi na nakita pang muli ang submarine at lula nito ang 99 sa kanilang mga tripulante kasama ng kanilang commanding officer na si Francis Slattery. Maraming mga teorya nagsilabasan tungkol sa pagkawala ng Scorpion, ngunit walang malinong na ebidensyang nagpapahayag ng totoong sanhi. Ilan sa mga teorya ay sinasabing mechanical failure daw o di naman kaya sabotage. Ang pagkawala ng submarine na ito ay nananatiling isang malalim na misteryo hanggang sa ngayon. Number 6, Atlantis. Ang Atlantis ay isang legendary city na sinasabing umiral noon. Makikita daw ang Atlantis sa isang lugar malapit sa karagatan. Mga kwento tungkol sa Atlantis ay nagmula sa mga sulat ni Plato, isang kilalang philosopher ng Greece. Ayon sa kanyang kwento, ito ay isang napakayaman at napakamakapangyarihang lungsod na napabayaan at lumubog sa kadaliman ng tubig dahil sa parusa ng mga Diyos. At sa ngayon ang Atlantis ay isang mythological o legendary city pa lamang. At hanggang ngayon wala pang konkretong ebidensyang nagpapatunay na ito'y tunay na nag-exist. Sa maraming dekadang lumipas, maraming mga teorya at mga claims na nagsilabasan tungkol dito. At ang ilan sa mga lugar na pinaghihinalaan nilang lokasyon ng Atlantis ay yung Caribbean Sea at Mediterranean Sea. Pero sa kabila ng lahat ng yan, wala pa rin pong matibay na ebidensyang nagpapatunay na ang Atlantis ay isang totoong syudad na may tunay na lokasyon. Number 5, HMS Daedalus, Sea Serpent. Ang kwento ng HMS Daedalus Sea Serpent ay isa sa mga ulat ukol sa pagpapakita ng isang malalaking hayop sa karagatan na tinuturing ng mga tao bilang isang uri ng sea serpent o dragong dagat. Ito ay may kinalaman sa may HMS Daedalus, isang barkong pandagat ng Royal Navy ng Inglaterra. Ang HMS Daedalus ay isang barkong pandagat ng Royal Navy ng Inglaterra noong 19th century. At noong 1848, habang ito'y naglalayag patungo sa England mula sa Cape Hope sa may South Africa, ang barko'y nakaranas ng isang kakaibang kaganapan. Nang malapit na nga sila sa Madagascar, ang mga tripulante ng barko'y nag-uusap nang kanilang makitang isang malaking hayop sa tubig. At ang itsura nito ay isang sea serpent. Hinayag ito ni Kapitan Peter, commanding officer ng barko, at sinabi niya ito sa ulat ng Royal Navy. Ayon sa ulat niya, ang hayop ay mayroong mahabang leeg, ilang mga spikes sa likuran, at ang ulo naman niya ay mahigit kumulang 18 feet mula sa tubig. Larawan din niya itong kulay green na may puting tanso sa ibaba. Pero sa kabila nito, maraming mga tao ang ayaw maniwala sa kanila. Marami sa mga siyentipiko at mga eksperto sa sea creatures na nagduda sa kwento ng kapitan at sinasabi nilang nag-iimbento lang ang kapitan. Ang kwento ng HMS Daedalus Sea Serpent ay nananatiling isang misteryo. Ganun pa man, wala pa rin malinaw na ebidensya na nagpapatunay sa pagiging totoo ng mga sea serpent o dragong dagat sa mga karagatan ng daigdig. Number 4, Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle, nabantog din bilang Devil's Triangle, ay isang tanyag na lugar sa karagatang Atlantiko. Nakilala sa pagiging sentro ng maraming misteryosong pangyayari at pagkawala ng mga sasakyang pandagat, eroplano at mga tao. Ang triangle ay makikita sa karagatang Atlantiko sa pagitan ng Miami, Florida, Bermuda at Puerto Rico. Ito ay isang malawak na lugar na ginagawang ruta ng maraming sasakyang pandagat at mga eroplano. Sa loob ng maraming dekada, maraming mga ulat ukol sa misteryosong pagkawala ng mga sasakyang pandagat at mga eroplano na naganap sa may Devil's Triangle. Maraming mga teorya na nagsilabasan para subukang ipaliwanag ang mga misteryosong pangyayari sa triangle. Kasama rito ang teoryang natural fenomeno tulad ng mga malalakas na alon o mga mini tsunamis. At sinasabi naman ng iba na gawa ito ng mga supernatural powers o di naman kaya mga extraterrestrial activity. At bagamat may mga misteryosong kaganapan sa may Devil's Triangle, ang mga siyentipiko at eksperto sa maritime at aviation safety ay di maiwasang maniwala dito. Marami kasi sa mga teorya at mga ulat na pwedeng magkaroon ng makatwirang paliwanag tulad ng paiba-ibang klima o technical problems. Number 3, the Gulf of Mexico's cursed shipwreck. Sa kasaysayan ng Gulf of Mexico, marami ng shipwreck ang lumubog dito. Pero ang isa sa pinakasikat ay yung tinuturing nilang sinumpa. At ito nga ang kwento ng El Cazador. Ang El Cazador ay isang barko ng Espanya na nawala noong 1784 sa Gulf of Mexico. Ang barko ay may kargang halos 19 tons na mga pilak mula sa may silver mines ng New Spain na sa ngayon ay Mexico na. Ang mga pilak na ito ay kinarga nga nila pabalik sa Espanya para pondohan ang kanilang mga kolonya at militar.
Pero noong Enero 11, 1784, naglalayag na patungo sa New Orleans, Louisiana ang barko ay ang El Cazador ay biglang nawala. Walang anumang tanda o mga bangkay na nakita mula sa barko. Dahil dito ang pagkawala ng El Cazador ay nagdulot ng malalim na pagkabahala sa mga opisyal ng Espanya dahil sa halaga ng pilak na bitbit nito. Ang kwento ng El Cazador ay nagdulot ng iba't ibang mga alingaungaw at teorya. May mga nag-aakalang ito'y nasalanta ng bagyo o di naman kaya bumangga sa mga bato. At hanggang sa ngayon hindi na ito nakita pang muli. Number 2, the Stronsay Beast. Ang Stronsay Beast ay isang kakaibang hayop na nakita noong 1808 sa isla ng Stronsay sa Orkney, Scotland. Ang pagkakatagpo sa hayop na ito ay nagdulot ng kakaibang interes sa mga tao at maraming mga teorya na nagsilabasan tungkol sa kanyang pinagmulan. Nakita ito ng isang grupo ng mga taga Stronsay sa isang beach sa kanilang isla at noong una ay nakala nila na isa itong malaking aso. Pero nang kanilang masusi itong tinignan ay napagtantungan nilang isa itong hayop na malayo sa itsura ng karaniwang aso. Ang Stronsay Beast dinescribe nila bilang may malalaking mga buto at malalaking matang dilaw at may maikli at makapal na balahibo at ito'y may maiksi at makapal na leeg at may sukat siyang humigit kumulang 55 feet o 16.5 meters ang haba. At ang nakita nga nila ito'y nagdulot ng mga spekulasyon sa mga tao. May mga teorya na nagsasabi na ito'y isang maring hindi patukoy na uri ng malaking ahas o di naman kaya isang dugong. Meron din nagsasabi na ito daw ay maring isang hindi malinaw na sea creatures o isang uri ng dinosaur. At bagamat maraming mga teorya ukol sa tunay na pagkakakilanlan ng Stronsay Beast, ay wala pa ring malinaw na ebidensyang nagpapatunay ng anumang konkretong uri o species ito. Number 1, ang pinakahuli, Devil Sea. Ang Devil Sea, nabantog din bilang Dragon's Triangle, ay isang sikat na lugar sa karagatang Pasipiko na may parehong reputasyon sa Bermuda Triangle. Ito ay isang lugar na may kasaysayan ng mga misteryosong pagkawala at mga insidente sa karagatan na nagdudulot ng mga teorya at kababalaghan. Ang Devil Sea ay makikita sa silangang bahagi ng karagatang Pasipiko malapit sa may Japan. Ito ay isang triangle na lugar na kinabibilangan ng mga karagatan sa pagitan ng Japan, Guam at paligid ng isla ng Bonin. Ang Devil Sea din ay may kasaysayan ng mga misteryosong pagkawala ng mga sasakyang pandagat at mga eroplano at hindi maipaliwanag kung saan ito napupunta. Ayon sa ulat, ang mga sasakyang pandagat ay biglang nawawala ng walang anumang iniiwan na bakas. Pero sabi naman ng iba, dahil lamang ito sa mga natural disaster gaya ng mga bagyo at buwawi. Sa kabilang banda, ang Devil Sea ay patuloy na sinusuri at ginagalugad ng mga eksperto sa maritime at siyensya. At bagamat may mga insidente na nagaganap sa lugar, hindi lahat ng mga ito ay nauugnay sa mga supernatural na mga puwersa at kababalaghan. Dahil kahit papano, nabibigyan ito ng sagot ng mga siyentipiko. Oo, naniniwala sila na dahil lamang ito sa mga natural disaster sa dagat, kaya naman nawawala ang mga barko at mga eroplano. Ikaw, ano sa palagay mo? Comment down below.